Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa magpanig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Imintas Staniones na may hawak sa WBA World Welterweight title kontra sa rank 4 ng WBA na si Gabriel Maestre. Ang bakbakan na ito ay magsisilbing isa sa undercard sa Canelo Alvarez kontra Jaime Munguia ngayong Mayo 4, 2024 na gaganapin po sa T-Mobile Arena, Las Vegas, bansang Amerika. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis dito sa bakbakan sa pagitan ni Staniones at Maestre, na kung saan sa ating gagawing comparison malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito po sa naturang bakbakan o labanan. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin mo nang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga skills, galawan at taglay-taglay. Dahil yun po ang pinaka-referensya natin sa ating gagawing comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala din po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin patagalin pa. Simulan na natin, alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng challenger na si Gabriel Maestre. Ang ganda na apelido nito, Maestre. Bago pumasok sa professional boxing, itong si Maestre, dating lumalaban po sa amateur. At ang kartada doon sa amateur nitong si Maestre, 78 wins with 5 wins coming by way of knockout. May 38 talo at sa kanyang 38 pagkatalo, 2 beses nakatikim po ng knockout or technical knockout. Total fight niya sa amateur, umabot po sa 116. So, napakadami pa ng laban nito sa amateur. Ngunit, dito po sa kanyang professional boxing career, or ngayon bilang isang professional boxer na, may impresibong kartada itong si Gabriel Maestro na 6 wins with 5 wins coming by way of knockout. Walang talo, ngunit may isang tabla. May edad na 37 anyos, sa height 5 foot and 10 and a half inches, reach 73 inches, orthodox ang kanyang stance sa count ratio 83.33%. Last fight, Agosto 12, 2023, nakalaban nito si Trayvon Marcial. Panalo po itong si Maestre by second round technical knockout sa kanyang laban po kay Marcial. Sa karanasan o experience ni Maestre dito sa professional boxing, pinakamatindi na kalaban nito ay ang katulad ni Devon Alexander, Diego Gabriel Chavez, Michael Fox, at idagdag natin si Trayvon Marcial. At sa skills na taglay-taglay nitong si Gabriel Maestre, boxer puncher, pressure fighter style, willing lumaban sa brulan o tututun wakwakan, may defensive style, may counter punching style. Ngunit malimit nating nakikita ito sa pressure fighter style, brawler style. Dahil agresibo po ito, taglay ang volume sa pagbato ng suntok, timing, power, at accuracy. Pagdating sa depensa, may mga butas po sa depensa si Gabriel Maestre na kung saan magiging delikado pag ito po ay na-counter. Ganun pa man, pagdating sa durability o tibay ng boksingirong ito, masasabi kong may tibay po ito. Dahil sa kanyang 7 total fights sa professional boxing, hindi pa ito napatumba. Muntik lamang na kung saan mga idol, siya po ay gumewang. Pero hindi naman siya totally nabagsak. Nakarecover naman agad. Tinamaan siya sa mukha nung nakatunggalit niyang Ukrainian. Sa panig naman ng kasalukuyang may hawak sa titulo ng WBA na si Imintas Staniones, bago ito pumasok sa professional boxing, dating Olympian, katunayan noong 2015 European Championship gold medalist ito. Sa ngayon bilang isang professional boxer na, may impresibong kartada si Staniones na 14 wins with 9 wins coming by way of knockout, undefeated. Walang talo, walang tabla. May edad na 29 anyos at ang height 5 foot and 8 inches, reach 68 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 64.29%. Last fight nitong si Staniones, Abril 16, 2022, Radza Butaib, nagsisilbing challenger si Staniones sa WBA World Welterweight title ni Butaib. Panalo itong si Staniones sa pamamagitan po ng split decision at nakuha niya o naagaw niya ang dating hawak-hawak na titulo ni Radza Butaib. Eksperyensya o karanasan ni Staniones dito sa professional boxing. Magngalan tayo ng mga boksingero na kung saan para sa akin nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Siyempre nangunguna
ang dating WBA World Welterweight champion na si Radza Butaib. Pangalawa si Tomas Delorme at si Luis Culaso. Ngayon, dadako tayo sa skills sa taglay-taglay ni Staniones. Boxer puncher din po. Pressure fighter style, which is malimit natin nakikita ito sa kanya. May defensive style din po ito, pero bihira. Yung kanyang pagbabakpidal, willing lumaban sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching style. Makamay o masipag bumato ng suntok din itong si Staniones. Taglay ang hand speed, power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, ang pinakadepensa nito ay blocking. Ganun pa man, maganda depensa po yan, pero nakitaan natin ang mga butas sa depensa si Staniones, lalo na sa katawan at maging sa mukha. Lamang, masabi kong may tibay din o may kunat din itong si Staniones, dahil hindi ko pa ito nakitang nagurugi or ininda ang mga suntok ng kanyang katunggali. Yung matipong parang nawala ng ulirat. Hindi ko nakita kay Staniones yan. So may kunat o may tibay ang boksingerong ito. Ngayon, dadako tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa edad. 29 anyos itong si Staniones, 37 anyos si Maestre. So, disadvantage para kay Maestre, ang kanyang edad, which is lipas na siya sa prime. Paglipas na sa prime po mga idol, maraming pwedeng mawawala sa kanya. Yung kanyang stamina, yung galawan pwedeng magbago, maging ang kanyang lakas o power pwedeng magbabago. Pero sa kanyang performance, sa last 2 fights nito, masasabi kong maganda ang kanyang ipinakita. Pero tandaan natin na 7 laban pa po lamang siya sa pangkalahatan at 2 pa po lamang ang umabot po sa sukdulang rounds. Na kung saan, posibleng magiging problema sa later rounds nitong si Maestre ang kanyang stamina. So, bunga sa kanyang edad, which is 37 years old, yung stamina po mga idol ang concern naman natin. Sa height and reach advantage power, yamado po sa Maestre. Mas matangkad po sa Maestre ng 2.5 inches, 5 inches sa reach, ang kanyang ikinalalamang kay Staniones. At pagdating sa knockout ratio, 83.33 ang knockout ratio ng Maestre, 64.29 ang knockout ratio ni Staniones. So, labang sa height, reach, power, itong si Maestre. Pero itong si Staniones, gamit ang kanyang eksperyensya, may laban po. Dahil hindi na bago para kay Staniones ang height, reach, at may laban naman sa power kahit papano itong si Staniones. Pero dahil comparison ito, so lamang po si Maestre. Ngayon nadako tayo sa kanilang activity, which is ito po ay isa sa importante. Aktibong-aktibo si Maestre. Last fight ito, Agosto 12, 2023. Samantala itong si Staniones, last fight nito, Abril 16, 2022 pa. Kung ating bibilangin, kung di ako nagkamali, 2 years layoff na itong si Staniones. Status inactive na. Disadvantage ito para kay Staniones. Bunga ng matagal na hindi paglaban ito, delikado baka pinasok na ito sa tinatawag natin na ring rust. Na kung saan, pagka pinasok na ng ring rust itong si Staniones, wag naman sana, apektado ang kanyang skills, power at stamina din. Disadvantage ito para kay Staniones. Sa karanasan, pareho silang dating lumalaban po sa amateur or Olympic. Pero sa uri ng kinalaban sa professional fights, may kalamangan po si Staniones ikumpara kay Maestre. Pero yun nga, kaunti lang po ang diferensya dahil rank 4 nga po itong si Maestre ngayon sa kasalukuyan dyan sa WBA, sa welterweight division. So, comparison kasi ito, so lamang po may kalamangan si Staniones pero may laban or hindi ganun na pag-iwanan si Maestre. Sa skills, parehong boxer puncher, so nakadepende po yan kung kanino strategy o style ang mangingibabaw or maging dominante o epektibo sa laban. Ang pagka-agresibo volume puncher ng Maestre o yung hand speed, timing na pagbato ng suntok nitong si Staniones. Pagdating sa depensa, pareho may mga botas sa depensa ng boksingero. Ngayon, sino ang yamado? Kung inyong titignan, yamado si Staniones dahil siya ang kampiyon. Pero dito sa Dong Sports PH, sa ginagawa nating comparison, yamado naman si Maestre. Bakit?
Okay, try tayo City Anyo si Maestre. Inactive naman si Stanyones. Sa height and reach advantage, power lamang si Maestre. Oo, nandun na tayo na hindi na bago para kay Stanyones ang height, reach, maging ang power ni Maestre. Pero tanda natin na nasa comparison tayo. So, lamang si Maestre sa lamang si Maestre sa height, reach, power. At sa skills halos 50-50 sila. Sa karanasan garon din. Kaya mga idol, para sa akin, llamado si Gabriel Maestre. Pero hindi ganun na pag-iiwanan si Stanyones. Kung sa percent, 55% para kay Maestre, 45% para kay Stanyones. Ngayon nadako tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko dyan, Stanyones by split or unanimous decision. Posible kasi hindi niya magawang may knockout si Maestre dahil may kunat din po ang boksingerong ito. Pero hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala o isang tabi ang posibilidad na mawi pa rin sa knockoutan ang bakbakan na ito dahil may mataas na knockout ratio din itong si Stanyones given ang knockoutan. So Kuya Dong Sports, anong prediction mo kung sakaling sa knockoutan? Siguro sa later rounds bago mag 12 rounds posibleng magawa ni Stanyones na i-knockout si Maestre dahil posibleng kakapusin na sa hangin ang may edad na si Gabriel Maestre. Ngayon, dahil sa may kalamangan si Maestre, hindi ka gulat-gulat kung ito naman ang manalo sa laban sa pamamagitan po ng knockout. Gamit ang kanyang height, reach advantage, volume, power, posible niyang mapinsala si Stanyones na kung saan posible niyang talunin si Stanyones by stoppage, technical knockout or knockout. Gamit nga yan, yung kanyang height, reach, power at pagka-volume puncher. Opo, na kung saan ganun dapat ang gawin nitong si Maestre, ang i-knockout si Stanyones para makapiho sa panalo dahil siya po ay challenger. Ngayon, kung mawi naman sa puntusan para sa panig ni Maestre, gamit ulit ang kanyang pagka-agresibo, pagka-volume puncher at height, power, nakadepende sa kanyang stamina na kung saan pwede din niyang may domina ang laban na kung saan hindi kagulat-gulat nga din po na manalo si Gabriel Maestre lalo na sa ating comparison lamang po siya o may kalamangan po siya. Yung pagsubok ito para kay Stanyones, kaya abangan natin mga idol, matinding sagupaan po ito. Sa laban na ito, pabor ako kay Stanyones na siya manalo. Pero hindi kagulat-gulat siya matalo rin dito dahil hindi po basta-basta ang kanyang makakalaban. Hanggang dito na lamang ito po ng Sports PH. Maraming salamat po.